Nakadapa, walang suot na pang ibabang kasuotan. Puro pasa at nakatali ang kamay sa likuran. Ganyan ang karumal-dumal na sinapit ng isang dalaga sa Bacolod City. Sa unang statement na inilabas ng PNP ay tinatayang nasa 1 hanggang 2 tao ang salarin. Ang nakakapanlumo sa lahat habang ginagawa nila ang investigasyon at backtracking sa pamamagitan ng pagkalap ng mga CCTV footages sa paligid ng crime scene. Sa 44 na mga gusali ay 22 lang ang nagbigay ng footages. Masakit ka ay siningil pa ng halagang 2,000 piso ang ating kapulisan ng isang bangko kapalit ng footage. Mapapa-only in the Philippines ka na lang talaga. Samahan niyo po akong muling talakayin ang masakit na kaso ng pagkamatay ni Freya May Go. Siya si Freya May Go o kilala ng kanyang mga kaibigan sa tawag na Freya. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya na mabait, masiyahin, may kakulitan, malambing at palakaibigan. Si Freya umano ang babaeng hinding-hindi mo mapapansin na may pinagdadaan ng problema dahil palagi itong nakangiti. Sa tuwing darating ito ay bigla na lamang sasaya ang aura sa kwentuhan. Dahilan, kaya naman paborito ito ng lahat. Sabi nga nila sa wikang Hiligaynon, si Freya ay isa ka buot gid nga bata, malimbungon kag malipayon, ginahigugma sang tanan. Kaya naman ganun na lang ang pagdadalamhati ng mga taga Bacolod City nang matagpuan ang wala ng buhay niyang katawan. 4 na buwan na ang nakakaraan noong October 22, 2025 nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Bacolod City Police Station. Ayon sa tawag ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa Barangay 12. Kasama ang grupo ng Soko at mga investigador ay agad nilang tinungo ang lugar. Sa masukal na damuhan sa reclamation area ng Barangay 12 ay dinatnan nila ang nag-ipon-ipon ng mga tao. Mula sa masukal na damuhan ay naroon ang katawan ng isang babae. Nakadapa ito, may kulay asul na t-shirt, walang suot na pang ibabang kasuotan at nakatali sa likuran ang mga kamay. Nang siyasatin ng Soko ang katawan, ay una na nilang napansin ang mga pasa nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mga sugat at galos sa kanyang muka at ligature mark sa kanyang leeg. Bagamat wala silang nakitang tama ng saksak o bala ng baril sa katawan. Wala din kahit na anong gamit ng biktima sa crime scene na ang makakapagsabi ng kanyang pagkakakilanlan. Bagamat napansin ng mga investigador ang suot nitong t-shirt na kulay asul. Ang nasabing t-shirt kasi ay uniform ng mga empleyado ng isang construction supply company sa Barangay Villamonte. Agad nilang pinuntahan ang nasabing establishment at dito nga ay positibong kinilala ng mga empleyado ng nasabing construction supply company na ang biktima ay ang 17 anyos na si Freya May Go na kanilang trainee. Ano ang nangyari kay Freya May at bakit ito nasa ganoong kalagayan? Una nang inalam ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang pamilya ni Freya May ay dating naninirahan sa Bacolod City, kung saan siya ipinanganak. Sa murang edad ay nasaksihan na ni Freya ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Bata pa lang ito na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Base sa report ay malimit na sakta ng kanyang ama ang ina ni Freya, kaya naman hindi na ito nakatiis at nagdesisyon na makipaghiwalay. Nang maghiwalay ang mga magulang ay labis na naapektuhan si Freya, lalo na nga nang pilitin siya ng kanyang ama na sumama sa kanya sa Zamboanga. Bagay na hindi nagustuhan ng dalaga kaya naman naglayas ito. Una nang nanawagan sa social media ang kanyang ama noon tungkol sa kanyang pagkawala at sinabi pa nito na may karelasyong matanda ang kanyang anak. Kalaunan ay pinabulaanan nito ng dalaga at sa halip ay sinabi niya na naglayas siya dahil sa sinasaktan siya ng kanyang ama. Tinakot din umano siya nito na gagawa ng kwento na may karelasyon siyang matanda kung hindi siya sasama sa Zamboanga. Sinabi din ni Freya sa kanyang social media na matagal na siyang sinasaktan ng ama at nasaksihan niya rin ang ginagawa nitong pang-aabuso sa kanyang ina.
Dahil sa minor de edad ay pumagitna sa nasabing conflict ang pamunuan ng DSWD sa kanilang lugar. Hanggang sa mapag-ayos ang mag-ama, subalit hindi pa rin sumama si Freya dito. Nang maghiwalay ang mga magulang ay hindi na pumasok si Freya sa school at nagdesisyon ng magtrabaho. Bagamat malapit sa ina ay tumanggi si Freya na manirahan kasama nito. Mas pinili ng dalaga na mangupahan at mamuhay ng mag-isa. Sa murang edad ay natuto si Freya na tumayo sa kanyang sariling paa. Kalaunan ay natanggap ito sa isang construction supply sa barangay Villamonte at nagsimula bilang trainee. Madaling araw pa lang ay bumabangon na ito at naghahanda para sa kanyang pagpasok. Alas 6 na ito ng hapon nakakauwi sa kanyang inuupahang silid sa Gatuslao Street. Ayon sa kaibigan ni Freya, October 19, 2025 ng gabi, nang huli nilang makasama ang biktima. October 21 ay nakausap niya pa ito ng matagal sa pamamagitan ng video call. Sa kanilang huling pag-uusap, sinabi nito na kalahating araw lang siyang papasok sa trabaho dahil sa tinanghali siya ng gising. Ayon sa kanya, inaasahan niya na tatawag sa kanya ang biktima ng alas 6 ng hapon, paglabas nito sa trabaho. Pero hindi siya nito tinawagan. Sinubukan niya itong tawagan, subalit hindi na ito sumasagot. Kalaunan ay sumagot ito sa kanyang mensahe, subalit nang hihingi ito ng pera at napansin niya rin na iba ang ginamit nito na kanilang call sign. Hanggang sa magulat na lamang siya kinabukasan ng mabalitaan na natagpuan ang kanyang kaibigan na wala ng buhay sa reclamation area sa Barangay 12. Ayon sa PNP ay isang tricycle driver ang nakakita sa katawan ng biktima. Noong una ay nakala umano nila na ito ay katawan ng lalaki. Subalit ng kanyang lapitan at makita ang buhok ay dito na nila nakumpirma na isa itong babae. Sa isinagawang post-mortem examination sa katawan ng biktima, lumalabas na namatay ito sanhi ng asphyxia by strangulation. Ayon sa PNP, nang makita nila ang katawan ay nakatali ng lubid sa likuran nito ang kanyang dalawang kamay. At ang nasabing tali ay nakakonekta sa kanyang leeg. Kaya naman kung magpupumiglas ang biktima at susubukang kalasin ang tali niya sa kamay, ay hihigpit ang tali na nasa kanyang leeg. Maliban dito ay nakitaan ng malalaking pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ng biktima at puro sugat at galos naman ang kanyang mukha. Positibo din nilang kinumpirma na ang biktima ay ginahasa. Agad na bumuo ng Special Investigation Task Group ang Bacolod City Police para mag-focus sa investigasyon. Kasabay nito ay naglabas din ng announcement ang pamahalaang lokal ng Bacolod na magbibigay sila ng 100,000 pesos na pabuya sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon at makakapagturo sa responsible sa nangyari sa biktima. Nagsagawa din ng backtracking ang PNP mula sa pinapasukan ni Freya hanggang sa kanyang inuupahan at sa crime scene. Ayon sa kanila, ay nagpasa sila ng request sa 44 na mga establishments na may mga CCTV camera. Subalit nakakalungkot dahil 22 lang ang nakipag-cooperate at nagbigay ng footages. Maliban dito, ayon sa PNP, ay may isang bangko ang naningil pa ng halagang 2,000 piso kapalit ng footage. Nag-file din sila ng warrant to disclose data sa Bacolod City Regional Trial Court na inaprubahan naman agad at nag-issue ng cyber warrant para payagan ng Bacolod City Police Office na mabuksan ang social media accounts ng biktima at ang kanyang cellular data. Bagamat may inilabas ng warrant, ay natagalan pa ang PNP na makuha ang detalye mula sa Meta at Telecommunications Company. Sa huling update, sinabi ng PNP na may 6 na silang tinututukan na persons of interest. Bagamat nakakalungkot dahil wala pa rin silang nakakalap na matibay na ebidensya na magtuturo sa mga salarin. At sa kabila ng 100,000 piso na pabuya hanggang ngayon ay wala pa ring lumulutang na witness. Sa 4 na buwang lumipas ay wala pa ring liwanag ang kaso ng pagkamatay ni Freya May Go. At hanggang ngayon ay tanging mga circumstantial evidences pa rin ang hawak ng mga kapulisan. Bagamat ayon sa PNP ay hindi sila tumitigil sa kanilang ginagawang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang sinapit ni Freya May Go. Love you all. Bye-bye.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.